Basura. Ano to? Giniling na itlog ng baboy. Tingnan nyo. Lahat kayo mukhang dumi. Kung malaman to ng iba, sasabihin ng lahat, mga basura ang mga taga-Wen Group. Binibini, binibini, huvak, binibini. Mula nang pumanaw ang iyong ama, si Lolo, hindi na maganda ang pangangatawan. Ngayon, naglabas pa ng critical condition notice. Bumalik ka na, bumalik ka na. Paamana sa Wen Group, binibini. Ngayong buwan. 10 beses na nag-critical condition ang matandang iyon. Sabihin mo sa kanya, mag-isip siya ng bago. Hindi pa siya nagsasawa, ako nagsasawa na. Binibini, may nakalaan na si Lolo para sa'yo, blind date. Siya ang Who Group. Xiaoya. May lakad ako sa mga kaibigan ko sa baryo, magtatrabaho sa syudad. Bilisan nyo, baka malaman ang tunay niyang pagkatao. Lahat kayo tatanggalin. Pagkamatay ni nanay, pinakasalan ni tatay ang kabit. Sa galit ko, nanirahan ako sa Jianghai Village. Hindi ko inakala ang real estate ng Wen Group ay lumaki ng ganito. Sabi ko na, dadalhin kita sa syudad. Bakit ganyan pa rin suot mo? At itong amoy, para bang gusto mong malaman ng lahat, na taga-bukid ka at nag-alaga ng baboy? Hindi naman bago tong suot ko. Sige na, pagdating sa syudad, ipapahiram ko sa iyo ang mga lumang damit ko. Salamat, Jinfeng. Anong Jinfang? Zabi ka OSIO. Zhao Peipei na ang pangalan ko ngayon. Tandaan mo, bumaba ka na, nakakainis. Ang aming Golden Bay Hotel ay nag-isang hotel sa lungsod na may dining, entertainment, at accommodation. Ito rin ang pinakamalaking kita. NG Huo Group. Kaya, ang bawat kilos nyo ay sumasagisag sa mukha ng Huo Group. Boss Huo kay Boss Huo. Pumila. Ihanda ang pribadong eroplano, pupunta tayo sa city para mag-inspeksyon. Ziege. Wow! Ito na si President Huo ng Huo Group, si Hu Yanshen. Diamond Bachelor, Kung Zakaling. Kilala mo ba ang lalaking ito? Bakit parang pamilyar ang taong ito? Bakit ang pamilyar ng taong ito? Buong araw ka sa probinsya nag-alaga ng baboy sa Jinhaiwan. Paano mo makikilala si Boss Huo? Babalaan kita, dinalhan kita dahil awa ako sa'yo. Huwag mo na akong bigyan ng problema. Huwag kang mag-alala, magtatrabaho ako ng maayos. Kuya Hu, tagay ka OSIO. Huwag kang magpanggap na klose. 3 araw na ang utang mo. Naglaho ka. Akala mo hindi kita mapaparusahan? Siempre hindi, Kuya Hu. Bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Hindi. Tatlong araf. 3 araw lang. Pagod na ako sa katulad mo. Hindi ako. Kuya Hu, ito yung babeng galing probinsya. Medyo yoloks. Pero siguradong birhen pa. Alam mo pala ang trip ko. Gusto ko ng mga inosente. Sabihin mo sa kanyang maghintay sa hotel room ko sa Jinhaiwan. Pagkatapos kong tignan. Papatavarin kita.
Xiaoya, pagod ka na? Uminom ka ng tubig. Okay lang, hindi naman masyado. Aray. Masakit ang tiyan ko. Anong nangyari? Kailangan ba kitang dalhin sa ospital? Hindi na, pupunta lang ako sa CR. Tulungan mo ako maghatid ng pagkain sa EIE room 600 at 66. Sige, ako na bahala. Buti naman may zebi ka. Hello, pagkain po. Ano? Ang lakas ng amoy ng alak. Hindi ako nag-order ng pagkain. Sino ang nag-utos sa'yo? O baka naman, ikaw mismo ang pagkain na dumating. Ako. Diyos ko, kakalabas ko lang sa probinsya. Tapos nakipagtalik ako sa estranghero. Paano kung habulin niya ako? Ang hirap ng buhay sa lungsod, uuwi na ako sa probinsya. Ang 700 na room number, kamukha ng 666. Ha 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 ha. Ang ganda ng boses mo. Boss Hu, ang ibig kong sabihin. Naisaan ka. Interesting, naglaro ng paglaho sa akin. Hanapin ang babaeng yon. Sige, oo. Ano? Hindi pumunta si Xiaoya sa private room 600 at 66. Putang ina, niloloko ako and putang inang tu. Sasabihin ko sa iyo, bago mag-negatibo, 12 ng gabi bukas. Kung hindi nila maibibigay ang 200,000, ibebenta kita sa Myanmar. Kuya Hu, hindi talaga ako ang may kasalanan nito. Tinanggap niya ang pera ko at pumayag siyang pumunta. Tiyak na nasa kalahati ng daan. May ibang kliyente. Ano? Isang probinsyana lang yun. May lakas pa ng loob mamili ng trabaho. Sasabihin ko sa iyo, hindi ito matatapos. Pinapadala kita para mag-deliver. Saan mo dinala? Gusto mo ba akong patayin? Ay, ano ba ang sinasabi mo? Na-deliver ko na yun matagal na. Ako pa ang nakipagkita sa lalaki sa kwarto. Baka nagkamali siya ng kwarto. Ang lalaki sa loob. Baka kayo. Zinobi ayun? Mayaman ba? Anak ba ng mayaman? Vincia uya, tangga ka ba? Bakit ganon ka na lang umuwi? Bakit hindi mo sinamantala para makakuha ng pera? Hindi ko alam. Hindi ko nga alam ang itsura niya. Pagod na ako, maliligo muna ako. Tangga, ayaw pa ng pera. Hoy Manager Zhang, gusto kong tingnan ang elevator CCTV. Zhao Pai Pai, ang dami mong hanas. May problema ang elevator kahapon. Tumigil sa Shanghai floor. Saan ako kukuha ng CCTV para sa iyo? 9th floor. Isang lang nasa rolling. Special na kwarto ni Boss Hu. Akazi Vincia uya. Nakipagtalik kay Boss Hu. Kung wala siyang alam. Akin na lang ang kayamanang ito. Nasaan ang pendant ko? Baka nahulog sa kwarto ng lalaki kahapon. Bakit palaging may problema ang elevator na ito? Elevator patas. 9th floor na. Ito ang Shanghai floor. Bakit pareho ito sa floor na napuntahan ko kahapon? Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta dito?
Ito ang eksklusibong palapag ni Boss Huo. Hindi ito lugar para sa isang baguhan tulad mo. Umalis ka na. Boss Hua, dahil sa sira ng CCTV kahapon, hindi namin malaman kung sino ang pumasok sa kwarto mo. Ayusin mo ito. Ang babaeng yon ay akin na. Opo. Hindi ito lugar para sa mga baguhan. Umalis ka na. Manager, sandali lang. Naghahanap lang ako ng isang pendant. Pendant. Baka siya. Igilan mo ang kakulitan. Kung hindi ka alis, tatanggalin kita. Umalis ka na. Ang babaeng ito, pamilyar ang amoy. Salamat. Boss Huo, pasensya na po. Nakakaabala po kami sa pahinga ninyo. Dadalhin ko na itong walang modo na probinsyana. Hinahawakan ng babae, hindi ko alam na may ganitong patakaran ang Hu Corporation. May ganitong patakaran. Opo, tama po si Boss Huo. Natatakot lang ako na. Baka may masamang balak itong probinsyana. Ang mga probinsyano ba ay madudumi ang kamay? Lahat ba ng magnanakay ngayon ay taga-probinsya? Sa amin, hindi na kailangan magsara ng pinto sa gabi. Samantalang sa lungsod, may rehas at seguridad. Paano mo ipapaliwanag yan? Ang galing magsalita ng babaeng ito. Pilit ang argumento. Boss Huo, tingnan ninyo itong tao na ito. Kung mananatili siya sa Golden Bay Group, baka makaapekto sa reputasyon natin kapag nakasagasa siya ng mga bisita. Iminumungkahi ko, tanggalin na siya agad. Tama, dapat siyang tanggalin. Narinig mo na? Nagdesisyon na si Boss Huo. Mag-empake ka na at umuwi sa probinsya. Ang tatanggalin ko ay ang basurang tulad mo. Ako? Ano naman ang problema sa mga probinsyano? Kung hindi dahil sa kanilang pagsasaka. Patay ka na sa gutom. Pumunta ka sa EUC para sa clearance. Tapos na. Vala na. Ipagbigay alam sa lahat. Walang diskriminasyon sa mga kumpanya ng Hu Corporation. Kapag nalaman, tanggal ka agad. Si Boss Huo po. Tara na. Boss Huo. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. May pamilya po akong binubuhay. Boss Huo, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Hindi ako ang dapat mong pagmakaawa. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Pakiusap. Sige na nga. Boss Huo. Kung ganon, kukunin ko na lang ang bonus mo sa 6 na buwan. Salamat, Boss Huo. Salamat po. Maraming salamat, Boss Hu. Ang bait niyo po. Bababa na po muna ako. Hoy, teka. Kanina mo pa sinasabi. Nandito ka para maghanap ng gamit, ano ba yon? Ah, yun lang, isang. Hoy, Boss Huo, may isang babaeng nagngangalangsaw. Nagsabing pumasok siya sa kwarto mo kagabi. Gusto ka raw makita. ang bilis naman nakita. Opo. Sige, papuntahin mo siya sa opisina. Tuloy mo. Naku, kung sasabihin kong dahil. Nalilito ako kay Jinfeng. Kaya nakasama ko yung lalaki. Tapos nawala pa yung agimat. Baka si Huyan Shen. Pagbintangan pa si Jinfeng. Ah, nagkamali ako. Baka nasa ibang lugar. Mukhang nag-overthink lang ako, hindi siya yung babae kagabi. Tingin ko sa'yo. Matino kang tao. Mula ngayon, ikaw na ang magiging supervisor ng housekeeping. 8,000 ang sahod, okay ba? Ayos, may dahilan na akong maghanap ng agimat. Salamat, Boss Ho, pagbubutihin ko. Bakit ba parang? Pamilyar sa akin ang babaeng to. Sabi mo, ikaw yung pumasok sa kwarto ko kagabi. Oo. Dapat sana ay mag-deliver ako ng pagkain sa room 600 at 66. Kaso nasira ang elevator, hindi ko napansin. Kaya mula Siyam TA floor ay naligaw ako.
Boss Hua. Kagabi, natanggal talaga ang room number mo. Madali talagang makamali na 666. May naiwan ka bang gamit sa kwarto ko? Anong gamit? Mas mabuting isipin mong mabuti. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, alam mo na ang kahihinatnan. Oo. Isang Kressenchapet na Yade Pongdong. Nasa kay Vincia Uya. Isang sirang pendant lang ang daladala. Ibalik mo sa akin. Isa pa. Yung nangyari. May kasalanan din ako. Magpresyo ka, hindi ako tatawad. Boss Huo, bagamat taga-probinsya ako, hindi nakakita ng malaking mundo, ngunit ako ay isang dalagang malinis ang pagkatao. Huwag mo akong insultuhin sa pera. Ang ibig mong sabihin, First time ka opo ito. Ako, gusto kong panagutan mo ako. CJ. Ako ang bahala. Bago yon, tumira ka muna sa suite ng hotel. Sige. Uwi na ako para mag-empeke. Lilipat agad. Naku, hoy, yang Master Hua. Hindi ba't masyadong padalos-dalos ang desisyon mo? Naalala mo, Takbea. Ang inihanda ni Lola para sa'yo, bukas ay may Blind date ka sa eldest daughter in one group? Ako mismo ang magpapaliwanag kay Miss Wen. Naku lolo, panahon na ngayon. Blind date pa rin. pakiusap naman. Status, schoolmate ka o siya. Yung lalaking iyon. Nakita ka o na. Bagay ese yo. Kasi nga ako ang eldest daughter ng Wen family. Kung sasabihin mo sa kanyang baboy lang ang inaalagaan ko, gusto pa kaya niya ako? Itong batang ito, gusto mo ba akong patayin sa galit? Sige, pupunta ako. Pero hindi ko nakasalanan kung hindi matagumpay. Wala na akong kinalaman dito. Mas mabuti na yan. Bukas ng umaga, sa Golden Bay. EIE room sa hotel, tandaan mo, huwag kang mahuli. Golden Bay Hotel na naman. Parang hindi na ako makakaalis sa lugar na to. Umuwi ka na lang at mag-alaga ng baboy. Jane Feng. Pipe, ano ba ang ibig mong sabihin? Bala lang. Mag-asawa na ako, wala na akong oras para sa'yo. Hindi ka naman nababagay sa buhay sa lungsod, bumalik ka na lang sa probinsya at mag-alaga ng baboy. Totoo, simula nang pumunta ako sa lungsod, wala namang naging mabuti. Pero hindi ko pa nakikita ang jade pendant, hindi pa ako pwedeng umalis. Alam mo, ako ang umupa ng bahay na to. Huwag kang magpumilit na manatili. Jin Feng, nagkakamali ka. Natutuwa ako para sa'yo na nakakita ka ng taong mahal mo. Pero parang ang bilis naman. Mapagkakatiwalaan ba siya? Anong klaseng tao siya? Ano ang background ng pamilya niya? Alam mo ba lahat? Baka naman isa siyang manyak. Kung ganoon, Walang kung sa diksyonaryo ko. Wen Xiaoya, mukhang naiinggit ka sa akin. Ayaw mo mas masaya ako kaysa sayo, kaya ganyan ang sinasabi mo. hindi ko naman naisip na makipagkumpetensya sa'yo. Mabuti lang ang intensyon ko. Hindi ko kailangan ang kabutihan ng isang tagapag-alaga ng baboy. Lilipat na ako sa malaking bahay na inihanda ng aking nobyo. Para sa akin. Kaya mo bang makipagkumpetensya sa akin? Wala tayong paghahambingan. Dahil ang iyong hangganan ay malayo sa aking simula. Nagmamalaki ka lang. Ang totoo, dahil lang iyan sa upa sa bahay. Marami akong pera. Sige, huwag na tayong mag-usap mula ngayon. Bago magbukas ng gabi, darating ang landlord para kunin ang bahay. Kung ayaw mong lumipat, magbayad ka na lang. O kaya hintayin mong paalisin ka at maging palaboy. Jin Feng, bakit ka nagkaganyan? Hindi naman siya ganyan bago pumunta sa lungsod. Sabi ko na nga ba, mas maganda sa probinsya.
Pagkatapos ko nitong blind date, uuwi na ako sa probinsya para mag-alaga ng baboy. Kapag ganito ang suot ko, siguradong hindi ako magugustuhan. Pasensya na, nahuli ako. Boss Hu, anong ginagawa mo dito? Ang buong Golden Bay Hotel ay akin. Kakaiba ba na narito ako? At saka, bakit ko kailangang magpaalam sa'yo? Siyempre, hindi. Nagtanong lang ako ng pabiro. Ngayon, ako naman ang magtatanong. Ano ang ginagawa mo rito? Ako. Narito ako para maglinis, ito ang trabaho ko. Ang tapang mo pa. Salamat sa papuri, Boss Hu. Dapat may meeting kami. Walang sense of time. Paano ako makikipag-date kung nandito siya? Kailangan kong mapalayo siya. Pasensya na, Boss Ho, pupunasan ko para sa iyo. Boss Ho, ano ito? Bakit parang may tinik? Cellphone. Ilabas mo, pupunasan ko para sa iyo. Ilabas mo. Ang galing mong umarte. Boss Hu. Misunderstanding. Tapos na ba ang drama mo? Sinadya mo ba ito? Boss Ho, may gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Ako. Bumalik ka. Buisit, bakit pamilyar ulit ang pakiramdam na ito? Bulag KBA, hinaharang mo ako. Pasensya na, Miss Zhao. May meeting SI boss mo ngayon. Sa isang napaka-importanteng bisita, kaya hindi ka pwedeng pumasok. Gano ka-importante? Mas importante ba sa akin? Ang magiging asawa ni Boss Hu. Well, Huwag kang magdaldalan, umalis ka na. Kung hindi, zasumbong kita kay Yanshen. At mapapalayas ka sa trabaho. sige. Pero kailangan kong magtanong muna. Boss Hua, Sino? Kumuha ng tuwalya at bagong shirt. Ang boses na ito ay, Miss Zhao. Bakit nandito si Vincia Oya? Baka nalaman ni Ho Yanshen. na impostor ako. Assistant Jayang. Pinapahinto kita ng tao, ganyan ka ba gumawa? Labas? Pasensya na, Boss Hu. Tara na. Ayaf kang makita ni Boss Hu. Mas mabuting umalis ka na. Kanina, si Yanshen ay gustong makita. Hindi kaya yung weiter yun? Siyempre hindi. Buti naman. Ano sinabi mo? Wala. Dahil abala si Yanshen sa importante. Bilang kanyang nobya, hindi ko na siya istorbohin. Ipasa mo ito kay Yanshen. Xiaoya, nakarating ka na ba? Kamusta? Ok ba yung ipinakilala sa iyo ni Lolo? Hanggang ngayon, wala pa akong nakikita. Walang respeto sa oras, okay ba yun? Lola, alam mo ang hindi ko matanggap. Ay yung mga hindi sumusunod sa oras. Imposible. Ayon kay Xiao Huo. Nandiyan na siya kanina pa. Bakit muntak ako tinitignan? May nakikita ka ba sa mukha ko? Lola, may gagawin pa ako.
Pag-uusapan natin ito mamaya. Sa susunod, palitan mo ng tahimik na ringtone. Tahimik na ringtone? Parang sinasabi mong patayin ko ang tunog. Labhan mo ang mga damit ko. Ang dami mong pakialam, pati ringtone pinapakialaman mo. Ang hirap pasayahin ng mga taga-syudad. Lolo, dumating na rin ako. Tapos na ang blind date. Hanggang dito na lang ito. Kapag nahuli ko ang aming lahing kwintas, uuwi na ako sa probinsya para mag-alaga ng baboy. Yanshen, nakauwi ka rin. Names kita. Uun nga pala, nakakain Montag ba yung niluto ka o? Pinapayagan kitang tumira dito. Pero hindi ibig sabihin na pwedeng istorbohin mo ako anytime. Kung may kailangan ka, tumawag ka na lang kay Assistant Jiang. Yanshen, hinahamak mo ba ako dahil taga-probinsya ako? Sa tingin mo, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Mahalaga ang respeto sa sarili. Kung ikaw mismo ay walang respeto sa sarili mo, huwag kang umasa na rerespetuhin ka ng iba. Kahit taga-probinsya rin ang waiter na naglilinis ng kwarto, mas maayos pa siya kaysa sayo. Waiter. Yung sinasabi Montag, yung nasa VIP room kaninang hapon. Isa lang siyang probinsyanang nag-alaga ng baboy. Paano mo nalaman? Magkakilala kayo? Hindi kami magkakilala. Nakita ko lang siya. Ang itsura niya ay probinsyana, amoy probinsya ang buong katawan. Parang galing sa kulungan ng baboy. Hindi ka rin ba probinsyano? Wala namang amoy sayo. Galing ka rin sa kulungan ng baboy. Hindi ko ibig sabihin yon. Sa paningin ko, hindi dapat pinaghihiwalay ang mga tao. Kung marinig ko pang may ganyan salita sa bibig mo, pwede ka nang umalis. Naiintindihan mo? Opo. O nga pala, huwag kang papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot ko. Vincia Oya, Putangina Montag. Binigyan kita ng pera para mag-alaga ng baboy sa probinsya. Ayaw mo. Huwag kang magtaka kung gagawan kita ng masama. Boss Ho, okay. Boss Huo, Boss Huo. Young waitress na tu, sigurado may problema sa iyo. Tingnan mo, yung mukha niyang ayaw magpakita ng ngiti. Sino bang nag-utos na dapat muminiti ang mga empleyado ng Who Corporation? Sa presidente. Tingnan Montag ako. Kuya Chen Hao. Hoy, huwag kang mag-alala. Nasa harap lang ako ng hotel. Mag-ingat ka ha. Bababa na ako. Oy. Tingnan mo, ang ngiti niya ngayon. Kung hindi ka pupunta sa kotse, papangitiin kita. Xiao Ya. Kuya Chen Hao. Heto na. Ay. Spanish Torero KBA? Pasensya na si Aoya, sobrang traffic sa daan. Ang tagal mo bang naghintay? Okay lang. Tingnan mo, pawisan ka. Punasan kita. Boss Huo, nagpapakabait ka sa taong ayaw sa'yo. Hindi mo ba ako papayagang magsabi ng totoo? Naku boss Ho, ano ba yan? Ikaw ngayon ang personal na waitress ko sa kwarto. Kapag nagkasakit ka, baka mahawa ako. Sino siya? Siya. Ito ang pinakamataas ang pinag-aralan sa aming Jiang High Village. Isang kolehiyala. Veterinaryo si Chen Hao. Kumusta? Salamat sa pag-alaga kay Xiaoya. Noong nag-aaral pa ako sa Cambridge, mayroon ding animal medicine. Medyo may alam din ako. Pareho tayong profesyon. Hala. Marunong din pala si boss Ho sa veterinary. Kaya mo bang magkapo ng baboy? O tumulong sa panganganak ng inahin? Hindi pa ganoon kalalim ang kaalaman ko. Di puro salita lang. Heto. Mas magaling pa rin si Kuya Chen Hao. Siya ang nagligtas sa lahat ng hayop sa aming Jiang High Village. Hoy si Aoya, hindi pa ako makain, no? Tara, dadaling kita sa Binyang Street para kumain ng masarap. Sakay na. Mura mai. Esan. Alis na. Bye. Aray. Dati ko palang naririnig, mas gugustuhin mong umiyak sa likod ng bisikleta, ay sa umiyak sa loob ng BMW.
mukhang totunga. Sandali pag sumakay ka. Umiyak ka lang at huwag titigil. Boss Hua. Ito talagang bibig ko. Sino nagsabing tumigil ka? Tuloy mo. Boss Huo, saan tayo pupunta? Linjiang Mall. Siege. Boss Huo, ang lamig-lamig ng panahon. Anong ginagawa natin dito? Buong kalye ay pag-ari ng Hu Group. Bilang presidente ng grupo, kailangan ko bang tingnan ang panahon para mag-inspeksyon? Oo. Kuya Chen Hao. Ang sarap ng milk tea na binili mo. Kailan pa nagbebenta ng milk tea sa shopping street? Boss Huo, buong shopping street. Hindi ba ikaw mismo ang nag-approve ng mga negosyong pumasok noon? Nakalimutan mo na? O Yingat. Hoy, paano ka nagmamaneho? Hoy Xiaoya, Signa. Mahirap din ang trabaho ng delivery rider. Xiaoya, hindi na tumatanggal. Bibili na lang ako ng bago para sa'yo. Hindi mo kailangan. Ay, hindi na kailangan. Hoi hoi, Boutique ito, yang amoy pavis mong yan. Lumayo ka. Nakainom ka ba ng tubig? Ang baho ng bibig mo. Ikaw, tignan mo yang damit mong madumi. Parang galing ka sa kulungan ng baboy. Ang itsura mo. Negosyo ito, namimili pa kayo ng customer. Ang pinakamurang medyas dito, libo-libo ang presyo. Mukhang probinsyano ka, no? Kita sa itsura mo. Doon ka sa 10 piso na tindahan. Yun ang bagay sa'yo. Ano na problema sa probinsyano? Mas mataas ka ba sa akin? Kung ganyan kang mayaman, bakit nagtitinda ka pa? Alis ka ba o ipapatawag ko ang gwardiya? Hindi ako aalis. Anong gagawin mo? Naniniwala ka ba? Kaya kong bilhin ang buong tindahan na to. Parang presyo lang to ng ilang daang baboy. Yang probinsyanong yan, mukhang wala ka ng pera, no? Gusto mong bilhin ang buong tindahan? Siguro wala ka hanggang 100 piso sa bulsa mo. Sinong nagsabi? Nasaan na yung black card ko? Ilabas mo ka. Wala ka namang may pakitang card. Black card pa? Nagdradrama ka ba dito? Mukhang wala ka lang magawa. Guardia, palayazin niyo tong probinsyanong tu. Ano nang ginagawa nyo? Mga mapangmata kayo. Bitawan nyo ako. Bitawan siya. Wow, puro mamahaling brands ang suot niya. Siguradong mayaman yan. Pasensya na po sir, kasalanan ng management namin. Nakapasok tong probinsyanong to, naistorbo pa ang shopping nyo. Samahan ka upo kayo sa VIP room. Probinsyano raw siya. Two. At yan. Lahat yan bilhin mo. Siege po sir. Subukan mo iyang mga yan. Mahalang brand na yan boss mo. Hindi mo siguro ibabawas sa sahod ko to. Mukha ba akong walang magawa? Ibigay mo sa akin. Bakit? Huwag kang mag-overthink. Ayoko lang makita kang nakabasang damit. Baka mahawa ako sa'yo kapag nagkasakit ka. Ganon. CJ. Salamat sa iyo. Akala ko biglang nagkaroon ng konsensya itong gago. Pero takot lang pala siyang mahawaan ko siya. Sanay na ako sa damit pang-alaga ng baboy sa probinsya. Medyo hindi ako comfortable. Boss Hu. Ayos ka lang ba, Boss Hu? Wala. Nabighani lang si Boss Huo sa iyo. Ang ganda mo sa suot mo. Talaga? Pero bihira lang kasi akong magsuot ng ganito. At ang mahal pa nito, parang sayang. Walang pagkakaiba ang mga tao. Karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay. Mukhang hindi naman pala siya masyadong masama tulad ng iniisip ko.
Ang sosyal naman ng damit na ito at hindi bagay sa akin. Mas bagay pa rin sa akin ang apron pang-alaga ng baboy. Okay lang. Ang sapatos, ang bag at... Ganito ang pagsuot. Bagay na. Totoo ba ang sinasabi mo? Sie schaue et Xiaohu. Namili sa Bautike. Oo, ito o, yang brand manager yan. Footage mula sa CCTV ng store. Hahaha itong batang ito, sinungaling pa sa akin. Sabi hindi pa raw niya nakikita si Xiaohu. Hahaha tignan mo ang bilis, nagkahawak kamay na. Sabihin mo sa lahat ng bibilhin sa store. Ay, charge SA account ka o. Siege. Boss Ho, hindi ko dapat tanggapin ito ng walang dahilan. Ano biayan, kunwari ayaf pero gusto naman. Mukhang gustong gusto mo, isang taga-alaga ng baboy sa probinsya. Ang galing magkunwari. Paano mo nalaman na nagkukunwari ako? Baka ikaw ay bulit sa baboy? Ikaf. Ipak mo lahat ng mga pinili ko kanina. Siege, Sir. Maraming salamat sa pagbili mo. Isang transaction mo lang. Nahit ko na ang quota ko sa 3 taon. Base sa oras. Hindi mo na ito makuklaim. Ano ibig sabihin nito? Hindi ka pa ba nakakatanggap ng notice na natanggal ka na? Mukhang mabagal ang proseso ng brand nyo. Ha? Buong Commercial District ay pagmamay-ay ni Boss Hu, ang presidente ng Hu Corporation na si Hu Yanshen. Narinig mo na ba? Nakausap ko na ang supervisor mo. Tanggal ka na. Ano ang hinihintay mo? Dalian mo. Itapon ng taong mapangmata na ito. Boss Hu, nagkamali ako. Huwag mo na kong isipin, Boss Hu. Bayaran na. Siege. Saan ka nakatira? Tulungan kita dalhin yung mga gamit mo. Hindi na. Boss Hu o Boss Hu o Boss Hu o Boss Hu o Boss Hu o. Ako ang brand manager ng store na ito. Sabi ng aming chairman. Ang gastos mo ngayon sa store namin, sagot niya. Haha, Sino yung chairman? ay Boss Hu o. Maami kang nakakalimutan, no? Ang chairman namin ay si Wen. Wen na nagbibigay ng init. Malas. Kasalanan to ni Lolo, mahilig kasi bumili. Ng mga luxury brand, nakalimutan ko. Atin din pala ang brand na to. Salamat kay Lolo Wen. Pero hindi ko deserve to boss you. Ay Boss Hu o. Pamilya tayo, huwag kang mahiya. Sabin ga NG chairman namin. Alam niyang close na close ka. Tulad ng glue, gumugugol ka ng pera. Pa sa kanya, wala yan. Yang matandang yan, pinatatawanan ako. Hala! Kung pinakita mo ang iyong pagkakakilanlan sa harap ng kapatid na lalaki ng Shenhao, paano na ako babalik sa probinsya para mag-alaga ng baboy? Takbo na, best strategy. Kapag ako ay magkakalat sa Miss Wen, baka ikaw ang anak ni Wen. Ako. Astig ng manager, di pa ako nagsasalita. Alam na agad ang apelyido ko. Siempre, Miss Wen. Alaynan. Nandun sa likod ang kaibigan ko. Kung ibubunyag mo ang totoo, ako ay... Alaynan. Si Xiao Wen, kung tama ang alala ko. Magbababoy ka lang sa probinsya. Bakit ngayon, nandito ka sa lungsod? Hindi natin ko ang pinakamahusay na veterinaryo sa banyo. Kakagaling lang sa pagkasanay. Sakto, sabay na tayong kumain. Ganon ba? Siege, kumain na tayo. Pakainin mo siya na masarap. Mukhang nag-overthink lang ako. Tulad niyang Miss Wen, sanay sa maginhawang buhay. Paano siya pupunta sa probinsya para mag-alaga ng baboy? Hahaha, bagay na bagay. Ang boss mo ay napakabait sa'yo. Binilhan ka ng mamahaling damit. Ayaw nang magkasakit ako. Baka mahawaan ko siya kapag naglilinis ako ng kwarto niya. Mahawaan siya. O kaya naman, nakita niyang inaapi ang kanyang empleyado. Napahiya siya. Talaga? Sa tingin ko, may gusto siya sa'yo. Imposible, may girlfriend na siya. Kahit wala,
Paano siya magkakagusto sa isang taga-probinsyang nag-aalaga ng baboy? Huwag mong sabihin yan sa sarili mo. Ano naman kung nag-aalaga ng baboy? Maganda ka naman. Ikaw ang pinakamabait na babae sa mundo. Kuya Chen Hao, Ang ibig kong sabihin, kung hindi dahil sa'yo at sa buong baryo, sa pag-aalaga ng baboy, hindi ganoon kabilang umunlad ang ating Jianghai Village. akala ko ano na. Sa baryo, hindi naman ako nawalan. Ng tulong mula sa lahat. Dahil sa aking kaalaman, nararapat lang natulungan ko kayong umulat. Nararapat lang. Napakabait mong babae. Marunong tumanaw ng utang na loob. Nako, sa pagtatanaw ng utang na loob. Nakatanggap ako ng regalo kay Boss Wu. Dapat suklian ko siya. Xiaoya, kailan Montag ba mapapansin? Ang nararamdaman ko pa sa'yo? Kuya Shen. Galit ka ba sa basong yan? Ako, graduate ng Business Management sa Cambridge University sa VUE. Hindi pa rin pala ako katapat ng isang veterinaryo. Hindi, ang dalawang kursong ito. Walang koneksyon sa isa't isa. Mula ngayon, papalitan ko ang aking kurso. Postpartum care NG in aing baboy. Mukhang lasing ka na. Tara na. Ihahatid na kita. Hindi ako lasing. Boss Wu, Oi, Gwapita, weiteres KDIBA? Sakto. Tulungan mo akong dalhin si Boss Wu pabalik sa kanyang kwarto. May iba pang inuman sa kabilang kwarto. Naghihintay sa akin. hala, ingat. Kuya Yanshen, naghanda ko ng almusal para sa'yo. Kumain ka muna bago pumasok sa trabaho. Hindi na kailangan. Assistant Jiang, saan mo nakuha ito kagabi? Ang baho ng karne ng baboy na ito at nilagay mo pa sa mesa. Ayaw nang kumain. Ilapag mo. Kuya Yanshen, ako na ang magtatapon ng basurang ito. Huwag mo madumihan ang kamay mo. Sinabi ko na ilapag mo. Ikaw ay kami ng baboy mula sa aming baryo. Libreng naglalakad sa bundok. Hindi ito mabibili sa lungsod. Assistant Jiang, ano ba ang kwento ng karne ng baboy na iyan? Imported. Hindi. Iyon ay kay Wen Xiaoya. Kahapon lang galing sa aming probinsya. Dinala niya ito para sa atin. Vincia Oya. Huwag mong subukang agawin si Kuya Yanshen sa akin. Gagawin kitang isang kahihiyan. Hoy, Kuya Hu. Hinahanap mo pa ako? Huwag mong isipin natapos na ang lahat dahil nabayaran mo na. Noong huli, hindi ka naman nagseryoso sa akin. Dahil sa nangyari, hindi ako mapalagay sa aking konsensya. Kaya't narito ako para humingi ng tawad. Tavat? Ang kailangan ko ay tao. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Tiyak na dadaan si Wen Xiaoya. Malayo at madilim ang lugar na iyon at kaunti ang tao. At doon mo siya maaring. Gawin ang gusto mo. Gusto ko iyan? Hahaha. Ano ba ang nangyayari kay Boss Wu ngayon? Bakit siya naglilibot na may dalang karne ng baboy? Hindi Montag ba alam? Kagabi, lasing si Boss Wu. At may isang tanga. Nahinagis ang karne ng baboy sa kanyang mukha. At nadumihan pa ang kanyang mamahaling Hermes na suit. Magandang umaga, Boss Wu. Naku, baka ako ang hinahanap niya para pagbayarin. Magandang umaga, Boss Wu. Tumigil ka. Ano ito? Boss Wu. Baka hindi mo alam. Ang taba ng baboy na ito, pampaganda talaga. Si Tula Uliw sa aming baryo. Ang kamay ay naging makinis at makintab dahil sa taba ng baboy. Si Wen Xiaoya. Hindi man lang nagsorry ng maayos kay Boss Hu. Nagdadahilan pa ngayon. Tiyak na magagalit si Boss Hu. Tama, pakiramdam ko ang kinis ng mukha ko ngayon. Ano sa palagay mo? Assistant Jiang. Oo.
Ang kinis talaga. Siyempre, maganda ang aming baryo, malinis ang hangin at tubig. Lahat ng pananim ay organiko, kaya ang aming mga baboy matataba at malulusog. Mas masarap at masustansya kaysa karaniwang baboy. Kung ganoon kaganda ang baboy sa inyong baryo mula ngayon, sa inyo nakukuha ng baboy ang hotel. Assistant Jayang, sa aming kumpanya. Gaano karaming baboy ang kailangan sa isang buwan? Hindi bababa sa 10,000 kilo. 10,000. Malaking order ito. Babalik ako sa Jayang High Village para sabihin sa mga kababayan ang magandang balita. Assistant Jayang, pakikuha ng day off. Babalik ako mamayang gabi. Ikaf. Hindi siya nagalit kay Boss Hu. At binigay pa ang malaking order. K1 siya uya. Naku naman. Parang umaraw sa kanluran. Hujay, oras na para maghiganti. Hindi natin siya dapat palampasin ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto ka o? Si Boss Huo. Ginawang braised pork ng kusina ang baboy na dala ni Wen Xiaoya. Kung hindi mo kakainin, alisin ko na. Sinong nagsabing hindi ko kakainin? Iwan mo. Dati, imported beef lang ang kinakain ni Boss Huo. Anong nangyari ngayon? Dahil ba galing kay Wen Xiaoya ang baboy? Baka may gusto siya kay Wen Xiaoya? Na pala. Sabihin mo kay Wen Xiaoya na pumunta sa opisina mamaya. Hindi ba nagdala ni Wen Xiaoya ang order natin? Nag-day off siya at umuwi sa probinsya. Sabi niya babalik siya mamayang gabi. Gabi. Paano kung may mangyaring masama sa kanya sa daan? Babae lang siya. Ano pa to? Ihanda ang kotse, pupunta tayo sa bahay ni Wen Xiaoya. Boss Hua. Sandali, may isa ka pang mahalagang trabaho. Kanselahin. International meeting, yan a. Barangay Captain, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong maihatid ang baboy. Baka may sugat ang aso. Aso, nasaan ka? Huwag kang matakot. Aso. Bitawan mo. Putangina Montag, last time niloko Montag ako, ngayon. Papatayin kita. Sino ka? Hindi kita kilala. Bitawan mo ako. Sinabi ko nang bitawan mo. Baby, Tulong. sumigaw ka pa. Kahit sumigaw ka ng malakas, walang tutulong sa'yo, Bobby. Halika na, baby. Aray. Dapat kang magpasalamat at hinayaan kitang mabuhay. Kung hindi, gagawin kitang parang baboy. Ang galing mo pala. Boss Hua, Kaya mo pa yan? Pagkatapos na maliit na gubat na ito. malapit na tayo sa Jianghai Village. Hoy, Kuya Yanshen, nagluto ako ng pampalakas. Kailan ka uwi? hindi ba sinabi ko na sa'yo na kung may problema? Hanapin mo si Assistant Chen. Pero ako. Hindi ko alam kung bakit. Tuwing naririnig ko ang boses ni Zhao Pipei, parang may kakaibang inis ako. Baka, hindi siya yung babae nung gabing yon? Ayos na ba ang sisi ng elevator? Sabi ng IT department, kailangan pa ng kunting oras. Bilisan nila. Siege. Tulong. Tulong. Parang may babaeng humihingi ng tulong kanina. Hindi naman siguro. Baka dahil lumamig ang panahon,
Malakas lang ang hangin sa labas. Isasa ko na ang bintana ng kotse mo. Bitawan mo. Takbo. Zia. Hinayupak, nakipagsuntukan pa sa akin. Kuya, nakatira ba si Wensia Oya sa baryong ito? Hinahanap niyo ba siya? Pero wala siya ngayon, wala siya sa baryo. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Sumakay siya sa tricycle. May daladalang karning baboy papunta sa lungsod. Sa oras na ito, malamang nakarating na siya. Tawagin mo ang restaurant, tingnan mo kung nakabalik na siya. Sige. Oswa, hindi pa nakakabalik si Wensia Oya. Saan kaya siya pupunta sa ganitong oras? Naku, yung maliit na kagubatan sa unahan. May mga holder doon ilang araw na ang nakalipas. Baka may nangyari sa kanya? Ano? Baka siya yun? Boss Huo, huwag kang mag-alala. Boss Huo, hintayin Montag ako. Boss Huo, kuya, pahiram ng sasakyan mo. Boss Huo, paparating na ako. Naku, may nangyari kay Chiaoya. Lauli, tawagin mo agad ang mga trabaho. Pumunta tayo sa kagubatan. May nangyari kay Chiaoya. Boss Ho, bakit ka nandito? Mukhang hindi naman kailangang mag-alala. Papatayin kita. Zinong kupal ka? Hinahamon Montag ako, Ziliahu. Gaganti ako SIO. Huo Yanshen. Ang presidente ng Hu Corporation. Gago, hinamak Montag si Xiaoya? Akala mo wala kaming tao sa Jianghai Village? Sa mga nakaraang taon, malaki ang utang na loob namin kay Xiaoya. Inuruan niya kami mag-alaga ng baboy para umunlad ang buhay. Sino ang mag-aasa sa kanya? Papatayin ka o Zia. Ziran natin. Tama na yan. Pakialamero ka pa, asikasuhin mo muna ang sarili mo. Okay lang ako. Pumunta tayo sa ospital. Huwag mo nang tingnan, gagaling din yan. Okay na, huwag mong basahin ang sugat. Magstay ka muna ng isang gabi para maobserbahan. Kung wala ng problema, pwede ka nang umuwi bukas. Salamat, nurse. Ang swerte mo, ang bait ng boyfriend mo. Hindi siya boyfriend ko, boss ko siya. Boss na naging boyfriend. Mas nakakaingit yun. Boss Ho ako. Sige, huwag ka nang magsalita, magpahinga ka na lang. Sinabi ko sa'yo, huwag kang gagalaw. Pasensya na, boss Ho. Nahulog ang gamit mo. Okay lang. Sabihin mo, bakit ka nasa maliit na gubat? May nag-utos ba sa'yo? Nasaktan si Wen Xiaoya. Ako sasabihin ko o hindi sasabihin ko sabi ko sa'yo. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, itatapon kita pabalik sa Jianghai Village. Wag Boss Hu, sasabihin ko lahat. Actually, ang fans mo ang nagsabi sa akin. Si Wen Xiaoya nung gabing iyon. Dadaan talaga siya doon, pinaghintay niya ako. Ang fiancé ni Boss Ho. Bakit niya ginawa iyon? Hindi ko alam, binugbog pa ako. Dalhin mo sa akin ang babaeng yon. Hello ang tinatawagan mo ay pansamantalang. Buisit itong si Lierhu, bakit naka-off ang phone? Baka may nangyaring masama. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok sa kwarto ko, maniniwala ka ba? Kung sabihin kaya siya, nakakating lalaki yun. Para parusahan ka. Ziga. Tamang-tama gusto ka ring makita ni Boss Hu. Boss Ho ang fiancé mo, May. Hindi ba ako naintindihan, ipapaliwanag ko sa kanya mamaya. Hindi na kailangang magpaliwanag. Mali ang ginawa niya.
Papakiusapan ko siyang humingi ng tawad sa iyo at bibigyan ko siya ng leksyon. Boss Hu, ikaw at ang fiance mo. Paano kayo nagkakilala? Blind date o parang baboy at lalaking baboy na libreng nagpapareha? Kailangan ko ba ng blind date? Hindi ko ibig sabihin yon, curious lang ako. Kami ay dahil sa responsibilidad. Responsibilidad. Parang katulad nung sa akin, dati mukhang madalas mo itong gawin ah. Baka gusto niyang gamitin ang nangyari sa akin para iwanan ang fiance niya. Maghanap ng bago at ako ang pagbintangan, hindi pwede. Hindi ko papayagan ang gago na ito. Yun! Boss Ho, may gagawin pa ako. Saan ka pupunta, sasamahan kita? Boss Ho, sumasakit ang tiyan ko, pupunta ako sa sihi ng babae. Sasama ka ba? Isasama kita sa pintuan ng sire. Ang lalaking ito, bakit hindi siya mawala-wala? Sandali, kung darating ang kanyang nobya, hindi ba't mamumuhi niya ako? Boss Ho, dito na lang tayo. Ako na lang ang papasok. Hintayin kita dito. Boss Hu, dinala ko na ang tao para sa iyo. Nako, pag-usapan mo ang demonyo at lalabas siya. Huwag mo akong hawakan. Ako ang nobya ni Boss Hu. Bitawan niyo ako. Bitawan. Huya Yanshen, tignan Montag sila. Nasaktan nila ang pulso ko. Dapat mong parusahan sila ng mabuti. Ikaw ba si Lerhu? Na nag-ambush kay Wen Xiaoya sa maliit na gubat? Hindi ako. Sino ba yung sinaliero at Wanshaya? Hindi ko sila kilala. Talaga? Dalhin niyo ang tao dito. Lia Hu. Halika. Boss Hu, siya yun. Siya ang nag-utos sa akin na ambushin. Si Wen Xiaoya sa maliit na gubat, pati na rin noong araw na. Sa Golden Bay Hotel. Siya rin yun. Kuya Yanshen. Mali ako. Aminado ako. Ako ang nakutos kay Elierho. Nasaktan si Vencia Oya. Bakit mo ginawa yon? Dahil nitong mga nakaraang araw, palagi mo akong pinapabayaan. Noong huli, nagalit ka pa sa akin dahil sa baboy. Naregalo ni Vencia Oya. Kaya kaunagawa. Masido lang akong nag-alala sa iyo, kaya ako nagkamali. Patawarin Montag ako. Pwede ba? Wala akong karapatang patawarin ka. Humingi ka ng tawad kay Wen Xiaoya. Ano? Nandito rin si Vencia Oya? Xiaoya. Nandito ako. Bakit hindi mabuksan ang pinto? Boss Hu. Nandito ako, hindi mabuksan ang pinto. Hindi ba't sabi mo pupunta ka sa siya? Bakit ka napunta dito? Nagkamali ako ng daan. Nasira ang pinto, mukhang tinutulungan ako ng langit. MS. Wen, ako ang nobya ni Yanshen. Pasensya na sa nangyari, natakot ka siguro. Sagot ko ang lahat ng gastos sa pagpapagamot mo. Bibigyan ka rin ng kompensasyon, sana mapatawad mo ako. Okay lang, isipin na lang nating hindi sinasadya. Salamat, MS. Wen. Yanshen, narinig Montag ba? Patawad na siya sa akin. Umuwi ka at mag-isip-isip. Kapag may susunod pa, ikaw na ang bahala. Layas ka sa Golden Bay Hotel. Opo. Pwede akong makinig sa'yo, pero dapat, gawin mo akong MRS Hu. Puntahan mo ako dito. Vencia Oya. Hanggat Buhay AKO, Zhao Jinfeng. Hindi mo maagaw si Ho Yanshen. Boss Hu, zibakin KO na lang ang pinto. Huwag. Pasok ang pinto sa loob. Maaari itong makasakit kay Xiaoya. Xiaoya, bakit madilim? Buwisit. Dito ka muna. Aakyat ako sa bintana ng katabing opisina. Boss Hu, ika-negatibo, 1-0 pala pa dito. Paano kung? Walang paano kung. Saan ito?
Siempre. Basement. Patay na ang tatay mo. Ako ang pinakamalaking shareholder ng Wen Group. Yung matandang yun, gusto ka pang ipagmana. Sasabihin ko sa'yo. Wala kang pag-asa. Dito ka na lang, mamatay ka man o hindi. Tulong! Sagipin mo ako. Ilalabas kita. Si Aoya. Si Aoya, gising na. Ilalabas kita. Ikaw. Sagipin mo na naman ako. Ilalabas kita. Hindi mo ba sinabi na nag-trigger ang kanyang claustrophobia at nawala ng malay? Bakit hindi pa siya nagigising? Baka pwede mong sabihin ang mga gusto niyang marinig. Boss Hu o babae eh. Gusto nila ng mga magagandang salita. Si Aoya. Ako. Maganda ang lalaking baboy na ito. Kukunin ko ito. Yung lugaw na pinabili ko, nasaan na? Pupunta na ako. Sobra na ba? Bakit nakakapagsalita ang baboy? Boss Hu. Pasensya na. Nanaginip ako na panaginipan kong nakapili ako ng napakagandang baboy. Salamat sa pagtulong mo kanina. Takot ka sa dilim? Dati akong nakulong sa basement. Buti na lang may mabuting tao na nagligtas sa akin. Baka siya yung babae. Saan ka nakulong noon? Sa bahay ko. Bahay mo. At may basement. Mali ako, sa bodega pala, yung pang-imbak ng pagkain ng baboy. Nahulog ako noon tapos nagsara ang pinto. Baka nag-overthink lang ako. Si Aoya galing sa probinsya. At yung babae kahit marumi ang mukha pero sa suot. Mukhang may kaya sa buhay. Muntik na akong mabulgar. Sino bang nag-aalaga ng baboy na may basement sa bahay? Ang nagligtas sa'yo. Baka baboy. Siyempre, hindi. Ilalabas kita. Hindi ko talaga nakita ng maayos ang mukha noon. Boss Hua, ang lugaw na gusto mo. Tapos na. Huwag muna ibang usapan. Uminom muna ng lugaw. Siguradong gwapo siya. Parang Kuya Chen Hao. Ano nangyari kay Boss Hu? MS. Vin. Hindi mo ba naamoy ang maasim sa hangin? Maasim? Wala naman. Ang sarap ng lugaw. Tikman mo, Jayang. Ayokon ga. Tignan mo kung para kanino binili ni Boss Hu. Ayan na lumabas.
Nasaan ang lugaw? Naubos ni MS. Wen? Malakas talaga ang appetite, pareho sa mga alaga niya. Boss Hua, anong kinukwento mo habang nakangiti? Sinabi kong pakainin mo ang aso ng lugaw. Pakainin ang baboy. Halatang masaya ka. Matigas ang ulo. Kaya pala si Yanshen. Ayaw na ayaw makipag-date sa anak ni Wen. Akala ka OBA. May tinatago pala siyang babae sa hotel. Gusto kong makilala si MS Zhao. Boss Huo, San Kapu Punta? Hospital. Sunduin si Vencia Oya. Nag-uutos ka ba sa akin? Hindi po. Si Lola Huo po, nalaman niya. Yung tinatago mong babae. Gusto niyang pumunta sa hotel. Makilala si MS Sao. Ano? Alam ko ang ugali ni Lola. Kailangan niya na may nangyari sa amin ni Zhao Pipei. Papakasalan niya ako sa kanya. Pero bakit pagkatapos ng gabing iyon, nawala na lahat ng nararamdaman ko sa kanya? Lola, alam kong mahilig ka sa simple. Pero bakit na yon? Ganito ka manamit? Dahil sa walang kwentang apo ko. Ayaw niyang makipag-date sa anak ni Wen. May iba naman pala. Kaya ako na lang. Ang titingin kong okba. Oon ga, ngayon, itsura ang besan. Bilyonaryo ang pamilya namin. Hindi ko kailangan ng mayayaman. Ang importante, mabuti ang ugali. Tama ka, Lola. Kaya ngayon. Ganito ka manamit? Pasubukan si MS Zhao? Tandaan Montag. Ako lang ay isang ordinaryong lola. Huwag mong ibunyag ang totoo kong pagkatao. Opo, tara na. Habang Fuyan. Hindi umuwi ng buong gabi. Aka naman. Nasa ospital kasama ni Wen Xiaoya. Yung putang iyon. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, malalaman nila ang katotohanan. Pai. Huwag kang magmadali. Si Boss Huo, siguradong nasa daan na pawi. Halika, uminom ka muna ng sariwang katas. Ang Pipei ba ay pwede mong tawagin? Ano itong basura? Ang sama ng lasa at ipinasa mo pa sa akin? Mukhang ayaw mo nang magpatuloy bilang manager. Bastos. Manager Zhang. Ganito ba ang pamamahala mo sa hotel? Kahit sinong walang kwentang tao ay pinapapasok. Tama ang sinabi ni Miss Zhao. Ako ang may pagkukulang, ayusin ko ito kaagad. Ikaf. Ano ka, Bea? Paano mo kinausap si Miss Zhao? Sasabihin ko sa iyo, mag-sorry ka na, kung hindi, magdudusa ka. Siya ang muntik nang ihagis ang baso sa amin. At nabuhusan pa ng katas ang aming lola. Kaya't mag-sorry man. Dapat siya ang mag-sorry. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang mag-sorry sa iyo. Sabihin Montag, baka matako ka. Kahit sino pa yan, kung mali, dapat mag-sorry. Lola, ang tanda mo na. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Ano pa ang pinagsasasabi mo sa kanya? Diretso ko nang sasabihin sa inyo, ang lupa na inyong tinatapakan. Ay amin. Amin? Paano ko nalaman na ang may-ari dito ay ang pamilya Huo? Alam Montag pala? Oo. Tama, ang may-ari ay ang pamilya Huo. Pero ako ang asawa ng may-ari, ang asawa ng may-ari. Kailan nagkaroon si Ho Yanshen? Nang ganitong walang galang. At walang respeto sa matanda? Matanda ka na, tapos ganun ka magsalita sa akin? Miss Zhao, huwag kang magalit. Huwag na natin patulan ang ganitong klaseng tao. Sabihin Montag. Anong klaseng tao ako? Siempre,
Ikafyong matandang manloloko. Ang modus mo, palabas na yan sa TE. Sinasadya mong sumalpok para makapangikil, di ba? Kung magnanakaw ka, dapat may utak ka. Mga basurang damit na tig-ilang piso lang, nang huhuthot ka pa ng pera. Panaginip mo yan. Tich ilang pisong basura. Mukhang wala kang alam. Ang suot ng lola namin ay Yunjin. 1 pulgada lang, libo-libo na ang halaga. Nag-imbento ka lang ng pangalan. Akala mo maniniwala ako. Sino niloloko Montag? Si Miss Zhao namin. Siya ang pinakamamahal ni Boss Hu. Manghuhuthot ka pa sa kanya? Nakakatawa ka. Umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Sa susunod, tumingin ka ng maayos. Huwag mong ipapasok ang kahit sino. Opo, Ikaf. umalis ka. Umalis ka. Anong gagawin mo? Umalis ka. Hoy, Assistant Jiang. Si Yanshan ba ang nagpatawag sa'yo sa akin? Nasan siya? Miss na Miss Kao siya. Papauwi na si Boss Hu. Maghintay ka sa kwarto para sa kanya. Sige, uwi na ako agad. Tinanggap na rin ako ni Yanshan. Dumating na ang pagkakataon ko. Lola, okay lang po ba kayo? Itong si Miss Zhao. Ang kapal na mukha niya. Lola, kayo po. Lola, tulong. May tabi diyan? Tulong. Bilisan niyo. Paraan po. Tulungan niyo ako. Bakit walang tumutulong? Okay lang po kayo? Ate, tulong Montag ako. Ate, Ngayon, hindi basta-basta pwedeng tulungan ang matatanda. Baka ma-scam ka at mawalan ng pera. Lola, Nena, salamat sa pagtulong mo sa akin. walang anuman, dapat lang. Saan ka pupunta? Hatid na kita. ang apo ng lola ko ay nagtatrabaho sa Golden Bay. Pumunta kami para hanapin siya, pero hindi kami pinapasok. Pinagtabuyan pa kami. Talaga? Hindi naman dapat ganyan. Ganito na lang, nagtatrabaho rin ako doon. Samahan na lang kita. Talaga? Ang ganda naman. Atsong, umuwi ka muna. Sige. Ang ganda naman. Lola, ito ang listahan ng mga empleyado sa aming hotel. Ano ang pangalan ng iyong apo? Goudan ang pangalan niya. Magandang pangalan para mabuhay ng maayos. Mukhang hindi na maalala ng matanda ang tunay na pangalan ng kanyang apo. Kung gayon, Gaudan, saang departamento siya nagtatrabaho? Siya. Tingnan mo, matanda na ako. Tingnan mo. Hindi ko na rin maalala. Okay lang, Lola, huwag kang mag-alala. May mga litrato ang listahan ng empleyado sa aming hotel. Samahan kita na tingnan ulit. Si. Ang bait at matiyaga ng batang ito, at napakabuti pa. Kung siya ang magiging manugang ko sa hinaharap. Ayos na. Lola, ito na ang huling pahina. Wala pa rin ang iyong apo. Okay lang. Baka nagkamali ka, Lola. Baka si Gaudan ay nagtatrabaho sa ibang hotel. Samahan kita na magtanong sa iba. Nena. Ang bait mo, hindi ka ba natatakot na niloloko lang kita ng matandang ito? Pinaglalaruan ka lang? Lola, galing din ako sa probinsya. Wala naman akong iba. Marami akong lakas. Para na rin akong naglalakad kasama mo. Ay naku. Ano naman kung taga-probinsya? Para sa akin, mas maganda ka pa kaysa sa mga babaeng. Nagpapanggap sa lungsod, mas maganda ka ng 100 beses. May boyfriend ka ba? Ay naku, ang ganda naman. Ang ibig kong sabihin, matagal nang single ang apo ko, baka naman. Pwede mo na siyang tanggapin. Lola, parang hindi tama yan. Ay naku, oon ga, medyo biglan. Hindi ko na kayang makisabay sa mga kabataan ngayon. Ganito na lang. Dalhin kita sa kanya, kung may hindi maganda sa kanya. Papayusin ka o agad. Pwede pa ba yung ayusin? Bakit hindi? Tingnan mo, tulad ng pagpapataas ng puwet, pagpapalaki ng dibdib, pagpapakinis ng balikat. Ang galing na ng teknolohiya ngayon, parang milagro. Pwede rin yan. Lola, baka mas mainam na kayo na lang ang magtanong sa apo ninyo. Baka ayaw niya. Paano ayaw yon?
Ilang taon na siyang single. Ngayon, kahit babaeng lamok, tinititigan niyang mabuti. Hindi ko pa natanong. Ano ang pangalan mo? Ako si Wen Xiaoya. Wen Xiaoya. Baka ikaw ang mula sa Wen Corporation. Ang mayamang Heres. Bukod sa mga matatanda sa ilang pamilya sa Haicheng, sino ba ang nakakita sa itsura ko? Karaniwang tao, hindi alam. Paano nalaman ng lola na ito? Baka isa rin siya sa mayayaman? Hindi siguro. Lola, ano pong sinasabi ninyo? Hindi ko maintindihan. Ano ng Heres? Isa lang akong taga-probinsyang nag-aalaga ng baboy. Balita ko, ang dalagitan ng pamilyang Wen. Maganda at matalino. Maraming doctorate mula sa sikat na mga universidad. Talagang imposibleng manggaling sa probinsya para mag-alaga ng baboy. Mukhang nagkamali ako ng pagkakilala. Mukhang kapangalan mo lang ang dalagita ng pamilyang Wen. Ito ay isang pagkakataon. Parehong pangalan, ibang kapalaran. Probinsyana lang ako. Siya, mayamang Heres. Anak, Huwag mong sabihin yan. Sabi ko sa'yo, magaling manghula ang lola. Sa kabutihan ng puso mo. Sa hinaharap, siguradong yayaman ka. Pero minsan, ang kayamanan ay nagpapawala lang sa tunay na sarili. Kawawang bata, kakamatay lang ng nanay. Tapos ang ama, agad-agad nagpakasal sa kabit. oon ga. Sabi nga nila, kapag may stepmother, magiging stepfather na rin ang ama. Ang buhay ni Xiaoya sa pamilyang Wen, mukhang mahirap. Baka may mayamang gago, na nagpasakit kay Xiaoya. Mukhang mas mabuting. Huna muna ipakilala ang tunay na katauhan ni Yanshen. Xiaoya, anak, ang lola rin. Ayaw na ayaw sa mga taong may pera lang, akala mo kung sino. Wen Xiaoya. Sino ang nagdala sa kanya dito sa hotel? Gago ka? Dapat ka ba dito? Ang sofa na pinupuan mo, imported yan. Masira yan. Mababayaan mo ba? Ikaf. Nagkakamali ka, apo itong lola. Nagtatrabaho rin sa hotel namin, naghahanap siya ng tao. Kahit janitor sa hotel namin, may diploma sa kolehiyo. Tingnan mo ang itsura niyang mukhang mahirap. Anong klasen apo yan? Ni hindi karapat dapat maging bantay. Sage, tatawagin ko si Gaudan mamaya. At bibigyan ka ng leksyon. Guden. Pangalan ba yan ng tao? Hayop na pangalan lang yan. Umalis ka na, baka madumihan mo pa ang sahig ko. Manager, baboy ka ba? Laging nakakalimot sa parusa. Mukhang masyadong magaan. Ano sa iyo? Wen Xiaoya. Ikaf. Huwag kang magmalaki sa maliit na kapangyarihan. Ta ako ni Miss Jaun Gayon. Anong magagawa mo sa akin? Wala akong pakialam kung kanino kang tuta. Sabi ni Boss Hu, kahit sino pumasok sa hotel, bumili man o hindi. Pantay-pantay ang pagtrato, bakit mo dinidiscriminate ang bisita? Zia. Bisita PA. Gets ko na, itong matanda, kamag-anak mo. Galing probinsyano. Anong ginagawa ninyong dalawang nagkukubli dito? Magnanakaw ba kayo? Grabe ka, naninirang puri ka. Ako pa ang grabe at naninirang puri. Maamin na akong nakilalang taga-probinsya. Likas na mapang-umit. Kahit hindi magnakaw, manginyikil lang. Pag sinabi ko ito kay Boss Hu, Wala kayong magandang kahihinatnan. Sage, tawagin mo si Boss Hu. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya sa akin. Zino ba si Boss Hu? Siya ang business elite ng Haicheng. Napakahalaga ng oras niya, kayong mga probinsyanong ito ang makakaabala. Ano ang nangyayari? Boss Hu, buti na lang dumating kayo. Nilabag ni Wen Xiaoya ang patakaran ng hotel. Dinala niya itong mahirap na kamag-anak. Galing probinsya, pumasok ng palihim sa hotel. Mukhang hindi maganda ang ginagawa. Inatanong ko siya ngayon. Ang ibig mong sabihin, Wen Xiaoya, dalhin mo siya. Magnanakaw. Boss Hu, maniwala ka sa akin, nasa kanila ang gamit. Nagbibintang ka ng walang basehan. Boss Hu, huwag kang maniwala sa kanya. Probinsyano. Nandito na si Boss Hu, nagdadahilan ka pa. Hahanapin ko na ang ninakaw, para mahuli sa akto.
Boss Wu. Eray ka. Matanda ka na, nanan apak KPA. Boss Hu, nakita mo na. Sinasaktan niya ako. Paana rin niyang sinampal ang mukha mo. Tigil na. Sasabihin ko sa iyo. Kahit sampalin niya si Boss Wu. Dapat tanggapin lang ni Boss Hu. Assistant Jiang, ano ang ibig mong sabihin? Ikaf. Lola, bakit hindi ka nagpaalam bago ka pumunta? Para masundo kita. Lola. Ikaw yung nagliliyab ang mata kapag nakakita ng babaeng lamo. Gaudan. Palayaw ko yan. Lola. Wala akong malay, hindi ko kayo nakilala. Lola, patawarin mo ako sa pagkakamali ko. Sa susunod na pagpunta mo, maayos kong. Susunod. Kung nagpaalam ako, paano ko makikita? Kung paano ka namimili ng treto bilang manager? Hindi, Lola, malaking pagkakamali lang. Kasalanan ito ni Wen Xiaoya, nasa tabi mo. Akala ko mali ang relasyon ninyo. Lola, kapag tiningnan ko ang aura mo, hindi ka ordinaryong tao, Hindi ka tulad ni Wen Xiaoya. na probinsyano lang. Ano ang problema sa probinsyano? Dapat BR Gaming i-discriminate. At Sancton, kung ang mga empleyado natin ay katulad mo, namimili ng treto, nagdi-discriminate, ano ang magiging epekto sa ating negosyo? Kaya mo bang panagutan ito? Lola, tama ang sinasabi mo. Manager Zhang, hindi ito ang unang beses na may ganitong problema ka. Noong nakaraan, nakita kong may pamilya kang pinapakain at nagsisi ka ng tapat. At pinatawad ka ni Wen Xiaoya. Binigyan kita ng pagkakataon. Boss Wu, Pekingan Montag muna ako. Hindi na kailangang magpaliwanag. Paulit-ulit ka na. Kusang umalis ka na at mag-ayos ng clearance sa UA. Boss Huo, Lola, tulungan enyo po ako. Lola, kahabagan niyo po ako. Lola, hindi ko po kayang mawalan ng trabaho. Lola, Tama na, tumayo ka na. hindi mo ba alam ang laki ng problema mong ginawa? Alice, Lola. Bakit nadumihan ang paborito mong Yunjin long skirt? Pag napag-usapan ito, nahinis ako. Dapat itong imbestigahan ng husto. May kasalanan, Karen. Siya pala ang lola ni Hu Yanshen. Kanina pa nagdududa ang lola Hu sa pangalan ko. Kung sakali, mas mabuting umalis na lang ako. Xiaoya. Saan ka pupunta? Ako ay nag-ehersisyo lang. Xiaoya. Ito ang aking apo na single na mahigit 30 taon. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? Hindi bagay. Bakit? Ano ang hindi bagay? Saan hindi bagay? Wala. Walang problema kay Boss Hu, pero kung sasabihin ko kay Lola Hu na ang kanyang apo ay isang babaero, irresponsible at palaging nagtuturuan, masisiyadong masasaktan siya. Baka maatake pa sa puso. Lola, hindi mo alam sa aming mga taga-probinsya kapag naghahanap ng mapapangasawa. Hindi edukasyon o itsura ang basehan, kundi ang kakayahan. Kakayahan? Taon-taon nagpapa-check up ang apo ko, lalo na sa kidney function, napakalakas. Kumusta ang sperm motility? Ano ba, nahihiya ka pa? Tamang-tama, i-check natin. Ay, mataas pala. Alam mo rin ito. Noong nag-aalaga ako ng baboy, nag-research ako. Pareho ba ang tao at baboy? Bisit na po. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Xiaoya, ano pa ang mga hiling mo? Lola, pang-alaga lang ako ng baboy sa paghahanap ng kasama. Kailangan ko ng makakatulong sa trabaho. Tingnan mo kapag nag-aalaga ako ng baboy. Kailangan niyang tumulong na pigilan ito, di ba? Si Boss Ho, ang lambot-lambot ng balat. Hindi pwede. Kaya ng apo ko, tingnan mo ang kanyang mga pectorals. Tingnan mo ang kanyang puwet. Ang importante, tingnan mo ang kanyang abs.
Apo, ipakita mo sa kanya. Kitang-kita na kaya niyang magtrabaho. Parang may punto ka. Huwag mo lang akong pakinggan. Xiaoya, kailangan mong subukan ng personal. Nga. Dahan-dahan mong maramdaman. Apo, kanina, ang tagal akong nilakad ni Xiaoya. Siguradong gutom na, pakainin mo siya para sa akin. Bilis. Maraming nagawa si Boss Wu. Walang oras para kumain kasama ko. May oras ako. Mga walang kwenta. Pinapalinis ko sa inyo ang kwarto. Bakit ang tagal? Hindi pa rin tapos. Puntahan. Si Manager Zhang at ipatawag sa akin. NGBA kayo? Hindi nyo ba ako naririnig? Tinanggal na si Manager Zhang ni Boss Hu kanina. Ano? Ano ang nangyari? Balita ka o. Sinisiraan ni Manager Zhang si Wen Xiaoya nang walang dahilan. Oo, galit na galit si Boss Hu. At para makabawi kay Wen Xiaoya, dinala niya ito sa Golden Melody Restaurant para kumain. Lumabas kayong lahat. Putang ina, sa pagkakataong ito, tuluyan kitang papanawin. Ano ang gusto mong kainin? Order ka lang. Naku, saan ka pa kumain? Dito pa sa restaurant ng Wen family. Baka ma-recognize ako at pauwiin sa Wen family. Anong gagawin ko? Gusto ko nang bumalik sa probinsya. Miss ko na ang aking mga baboy. Anong nangyari? Wala ka bang nagustuhan? Ang mahal nito. Ang halaga nito ay pambili na ng maraming pakain sa baboy. Ano ba ang gusto mo? Pwede tayong lumipat ng lugar. Talaga? Hindi ko alam kung bakit. Tuwing nakikita ko siya, parang may pamilyar akong nararamdaman. Parang matagal na naming magkakilala. Espesyalidad ko ito. Ito. Ano ito? Ang kakaiba ng hugis, ang lasa pa. Huwag muna pansinin ang hugis at lasa. Sasabihin ko sa iyo. May mga bagay na hindi masyadong mabango. Pero pag kinain mo, iba na ang lasa. Kumusta? Masarap, di ba? Malakas ang pampalasang rekado, ang texture. Hindi ko may paliwanag. Kung hindi madagdagan ng lasa, paano matakaan? Ang mga itlog baboy. Ano? Ano nang nangyari? Hindi ba masarap? Espesyalidad ko ito eh. Masarap. Napaka-unik eh. E di sa iyo na lahat ito. Ay yung mga kabataan ngayon. Huwag kayong maniwala agad sa sinasabi sa internet na anong kinain, yun ang napapalitan. Kung totoo yan, di wala ng silbi ang mga doktor. Dos, hindi ko ibig sabihin yun. Ako rin, dumaan ako sa edad ninyo. Naiintindihan ko ang malaking pangangailangan. Kung ang iyong kasintahan ay may problema, pupunta siya sa departamento ng reproductive isa pang araw. Advanced na ang medisina ngayon, kayang gamutin ang lahat. Pasensya na Boss Hu, hindi ko alam. Na hindi ka pwede kumain ng baboy. Matataba. Ikaw rin, kung hindi mo kaya, sabihin mo sa akin. Bakit mo kinain? Sino nang hindi kaya? Dahil ginawa mo eh. Isang buwan ang delayed ang regla ko. Baka nung huling, Si Aoya. Anong nangyari? wala. Ang pangit ng itsura mo, hindi pwede ito. Kukuha ako ng doktor. Okay lang, Boss Hu. Sa totoo lang, may fiance na si Boss Hu. Kung sasabihin kong buntis ako, magiging mahirap para sa kanya. Ano nang sa totoo lang? Sumasakit ang tiyan mo? Upo ka muna. Kumain ako ng marami kahapon. Okay na ako ngayon. Mabuti naman. Boss Hu, parang concerned ka sa akin. Ako.
Ikaw ang dedicated room attendant ko. Kung may problema sa kalusugan mo, Baka mahawa ako. Alam ko. Boss Ho, gusto mo ba ng mga bata? ang mga bata ang pinakaabala sa mundo. Sila, Tama na. Boss Ho, bibili ako ng lugaw sa labas. Babalik ako agad. Yung probinsyanong nag-alaga ng baboy, siya pala ang eldest daughter ng Wen family. Ngayon, 60% ng shares ng Wen ay nasa akin. Buti na lang hindi alam ni Hoyanshin. Ang identity niya Basta kaya Montag. Pigilan ang kanilang relasyon. Ang titulo ni Vencia Oya bilang eldest daukata. ay magiging walang kwenta. Huwag kang mag-alala, MRS. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Siege. Huwag mo akong bigin. Jinfeng, bakit ka nandito? Bisitahin ko lang ang kaibigan. Pero mukhang maling ospital ang napuntahan ko. Ganon ba? Xiaoya, ako ang may kasalanan nung huli. Naging impulsive lang ako. Mali ako. Okay na ba? Iyon? Isipin mo na lang na magkabaryo tayo at matagal tayong magkasama. Ang trabaho mo ngayon, ako ang nag-recommend sa'yo. Patawarin Montag na ako. Pwede ba? Sige, ito na lang. Kung may next time, hindi na kita kakausapin habang buhay. Vencia Oya. Nakalimutan mo ang medical report mo. Salamat. Buntes ka. Siguro noong panahong iyon. Buisit, ang putang inang ito, ay nagdadalang tao ng anak ni Hoyanshan. Xiaoya. Nalaman mo na ba kung sino talaga ang ama ng bata? Pero hindi ko balak sabihin sa kanya. Plano kong sarilihin ang pagpapalaki. Napakabata mo pa para maging single mom. Paano ka na lang mag-asawa sa hinaharap? Mas mabuting ipalaglag mo na lang. Jinfeng, alam kong para sa ikabubuti ko ito, pero ipapanganak ko ang bata. Hindi importante ang kasal. Paano ka na lang magtatrabaho kapag malaki na ang tiyan mo? Magre-resign na lang ako. At uwi sa probinsya para mag-alaga ng baboy. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Sa totoo lang, ako rin ang ninang ng bata. Nga pala, kamusta ang asawa mo sa iyo? Zia sa akin. Ay napakabait. Kapag may pagkakataon, ipapakilala kita sa kanya. Mabuti naman. Basta't mabuti siya sa iyo. Jinfeng, kailangan ko pagdalhan ng lugaw si Boss Wu. Mauna na ako. Ito ay pinag-antay ko ng kalahating oras bago mabili. masarap. Siyempre naman, ito ay tindahan na nirekomenda ni Kuya Chen Hao. Siyempre, hindi magkakamali. Yan lang ang kinain niyo ng boyfriend mo. Boyfriend. Si Kuya Chen Hao ba? Hindi. Hindi niya ako boyfriend, single pa ako. Dahil, namayapa na ang nanay ko nung bata pa ako. Tapos ang tatay ko ay nagpakasal sa kabit. Pagkatapos ay namatay din ang tatay ko. Kaya itinuring ko na lang si Kuya Chen Hao bilang pamilya. Mabuti naman. Ano ang sinabi mo? Wen Xiaoya, magising ka. May fian si Hoyanshen. Si Aoya. Hoy, Boss Wu, ang CCTV ng elevator ng hotel ay inaayos pa. Kailangan pa ng konting oras. bilisan mo. Man si Aoya. Yung babae noon, ikaw ba talaga yon? Kuya Shen. Okay ka lang? Bigla na lang. Necroacute gastroenteritis? Ano NG kinain Montag? Wala. Okay lang ako. Ikaf pala yung maganda. Nakita ulit tayo. Kuya Shen, hindi kaya nahaban ka? Mabuti pa siya. Hindi nakakahawa ang gastroenteritis. At saka, yung mga bagay na tungkol sa kanya, hindi mo na yun problema. May acute na gastroenteritis. May chronic din. Nag-aalala lang naman ako.
May kilala akong magaling na doktor. Mag-add na lang tayo sa wetya. Tapos isasend ka OSIO. CJ, Yang cellphone Montag, luma na. Balang Araf. Bibigyan kita ng bago. Huwag na. May employee benefits ang kumpanya namin. Bawat isa, isang Ultimate Master. yung triple fold. Boss ho, sa kumpanya namin. Libo-libo ang empleyado. Hindi mo na yan problema. Tara na. I drive mo ako. Tara. Pasensya na. Excuse me. High-end custom-made Ito. Ay, pasensya na. Boss Yao, ganito na lang. Magkano babayaran ko? Ganito, mag-et na lang tayo sa WeChat. Hahanapin ka yung resibo. Tapos isasend ka OSIO. CJ, Sabi ka USA inyo, di basta basta si Vince Uya. Una, inakit niya si Boss Hu para umangat. Ngayon naman, si Boss Chow na ang target. Galing probinsya, gustong gumawa ng paraan, maya na naging reyna. Kung hindi, paano niya mabibili yung mamahaling bag na iyon? Binabayaran ko kayo, hindi para. Magsismisan kayo dito. Kapag may narinig pa akong nagkakalat. Ang masamang biro kay Wen Xiaoya, ang dalagan. Opo. Itong kalog na to. Nakalimutan pa dito yung bag. Boss Hu. Kukunin ko ang bag ko. Bigyan mo ako ng paliwanag. Boss Hu, mukhang. Personal kong usapin ito, hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo. Hindi mo ba sinabi na wala kang boyfriend? Paano nagkaroon ng bata sa tiyan mo? Yung kay Chen Hao ba ito? Hindi. Kung hindi siya, sino? Huwag ka nang maghula, hindi mo mahulaan. Baka si Xiao Jun. Impossible. Sino nga ba? Sabi ko na. Personal kong usapin ito, hindi ko kailangan ng pakikialam mo. Boss Hu. Kung wala ka ng ibang utos, aalis na ako. Ang buhay mo talagang malaya. Nagbuntis ng hindi kasal. Hindi mo alam kung sino ang ama. Mukhang totoo ang sinasabi ng ibang empleyado. Boss Hu. Bago mo husgahan ang iba, tingnan mo muna ang sarili mo. Huwag kang laging nanghihinayang sa hindi mo pag-aari. Alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Alam ko. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, hindi na ako kailangang magpatuloy sa kumpanya. Bastos. Sasabihin mong may problema ang buhay ko. Sa 25 taon kong buhay. Siya lang ang lalaki ko. Sino? Jin Feng. Anong ginagawa mo dito? Bumisita lang ako, dala ko ang folic acid para sa iyo. Sabi nila, kailangan ng supplements kapag buntis. Ikaw talaga ang mabait sa akin. Pero wala nang saysay ang lahat, malapit na ako. Umuwi sa probinsya para mag-alaga ng baboy. Ayos yan. Bakit biglan? Wag na, nag-away kami ni Hoyan Shen. Mas mabuti pang mag-alaga ng baboy kaysa sa gago na yun. Tama ka, anuman ang desisyon mo. Susuportahan kita. Jin Feng, alam kong kahit anong gawin ko, nandyan ka para sa akin. Halika. Kain ka muna ng folic acid, mabuti para sa baby. CJ,
Salamat, Jinfeng. Kuya Shen, grabe ka naman. Ang dami ng babae na nanliligaw sa'yo, kahit hindi 1,000, siguradong 800. Pila nila hanggang France, bakit kailangan mong magpumili sa isang babae na nag-aalaga ng baboy? Hindi ka naman baboy na pang-ahon. Nagbibiro lang ako. Pakinggan mo na lang. Es atuto lang, sie Vincia Oya. Hindi talaga bagay sa'yo. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin? Gusto mo agad maging tatay? Wala akong pakialam. Kapag tunay kang nagmamahal sa isang tao, Hindi mo isipin ang kanyang nakaraan. Bukod dito, hindi ba may house sa iyong balkonay sa itaas? Umalis ka na. dadalhan kita NG Midnight Snack. Kuya Chen Hao, Alis ka ba? lasing si Boss Hu. Pinapasundo niya ako. Delikado sa gabi, sasamahan kita sa electric bike. Assistant Jiang, ang late na. Bumalik na ba si Yanshen? Hindi pa, lasing si Boss Huo. Mga tao sa 606 bots. Sunduin K.O. siya, swerte K.O. Lasing si Ho Yanshen. Dumating na ang pagkakataon ko. Xiaoya, ano NG nangyari sa'yo? Wala lang. Sumasakit lang ang tiyan ko. Samahan kita sa ospital, Huwag na. tulungan kita. Dito ba? Vincia Oya. Hindi ka ba nag-resign? Pinapunta ako ni Boss Xiao. Hanapin ko muna si Boss Hu. Sige. Assistant Jiang, okay lang ba si Yanshen? Titingnan K.O. Miss Zhao. Mahigpit na bilin sa akin ni Boss Huo. Hindi ka pwedeng makipagkita sa kanya nang walang permiso niya. Kadiri. Huwag kang magsalita sa akin ng ganyan. Ako ang nobya ni Yanshen. Bakit hindi ako makakapasok? Dali, umalis ka diyan. Kung hindi, ipapaalis kita niya. Ano? Ikaw ang nobya ni Ho Yanshen. Si MS Hao ay palaging Nakatira sa EIE room sa itaas. Hindi ba kayo nakita? Zhao Jinfeng, sabihin mo sa akin. Paano ka naging nobya ni Ho Yanshen? Ako. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba malinaw sa iyo ang nangyari sa atin? Noon mismo. Boss Huo. Naayos ng CCTV sa elevator. Tingnan Montag. Xiaoya, ikaw talaga ang nasa gabi na yon? Zhao Jinfeng. Saan ka pupunta? Sinabi ko na. May bayad ang pagloko sa akin. Hatakin siya para itapon sa dagat. Opo. Huwag, Xiaoya, magkapatid tayo. Tulong ng Montag ako. Hindi mo ako pwedeng pabayaan na mamatay, di ba? Magkapatid. Hindi ko inakala na ang palaging nagtataksil sa akin ay ang aking magkapatid. Ikaw, Xiaoya, Doktor, kumusta ang kalagayan? Walang malubhang problema ang pasyente, pero nawala ang bata. Buntis si Xiaoya? Laging malusog ang katawan ni Xiaoya. Paano siya nakunan? Dito mismo ang problema. Nakita namin sa katawan ng pasyente ang sangkap ng pamparegla. Pamparegla?
Mukhang ayaw niyang mag-aanak sa akin. Hindi tama. Ang sapat ng gamot na ito ay hindi mabibili sa labas. Ito ay ipinagbabawal na gamot. May nagbabalak kayang saktan si Xiaoya. Sabihin mo, ikaw ba ang nagbigay ng gamot? Anong gamit? Hindi ko alam. Marami akong paraan. Maaari kitang gawing mawala sa mundong ito. Ako ang nag-utos. Ito ay ipinagbabawal na gamot. Saan mo ito nakuha? Ibinigay sa akin ng stepmother ni Xiaoya. Stepmother? Sa mahabang panahon ko sa baryo, hindi ko narinig. Na may stepmother si Xiaoya. Huwag kang magsinungaling. Sasabihin ko. Si Wen Xiaoya ay ang panganay na anak ng pamilya Wen. Ang kanyang stepmother ay ang asawa ng presidente ng Wen Group. Si Bayeksign. Anak ko. Xiaoya. Huwag kang ganyan. Magkakaroon pa tayo ng anak. Kasalanan ko lahat. Ay ikaw. Pero huwag kang mag-alala. Naghiganti na ako para sa ating anak. Kung ganoon, alam mo na lahat. Hindi lang alam ko ang nangyari nung gabing iyon, alam ko rin. Na ikaw na eksperto sa pag-aalaga ng baboy. Ay ang panganay na anak ng pamilya Wen na may kasunduan sa akin. Ngayon, sa wakas ay maibabalik na sa tamang may-ari. Hindi ko sinasadya na itago sa iyo dahil Alam ko. Hindi mo na kailangang magsalita ngayon, magpahinga ka na lang. Tulungan kitang humiga. Malandi. Kahit nawala ang anak mo sa sinapupunan. Pero ngayong nagkakilala na kayo ni Hu Yanshen, hindi kita pababayaan na mabuhay. Baiksin, matagal na tayong hindi nakita. Hindi ka pala natutulog. Alam ko na darating ka, kaya hinihintay kita. Gusto kong malaman. Ano ang magagawa mo sa akin? Kaya't hayaan mong subukan mong muli ang pakiramdam ng claustrophobia. Hindi ko hahayaang sinuman na muling saktan si Xiaoya. Ikaw ang sumagip sa basement noong sunog. Tama. Baiksin, mas mabuting magpakusa ka na. Magpakusa? Bakit ako magpapakusa? Ano ang nagawa ka o? Gusto ninyong magpakusa ako. Ikulong si Xiaoya sa basement at sunugin ito. Gusto mo pa siyang lasunin, hindi ba sapat ang mga ginawa mo? Anong basement? Anong pagsusunog? May ebidensya ba kayo? Huwag kayong magsalita ng walang basehan. Tungkol naman sa paglalason. Ang karayom na may lason ay nasa kamay ni Wen Xiaoya. Ako pa nga ang magsasabing siya ang may balak na lasunin ako. Paano mo ipapaliwanag ang pag-utos mo kay Xiao Jinping? Napatayin ang anak ko. Tama. Si Xiao Jinping ay talagang kumuha sa akin ng gamot pampalaglag, ngunit kung kanino niya ibinigay at paano kinain. Wala na akong kinalaman doon. Kung talagang isasakal ninyo ako. Hindi naman ito malubha. Illegal na pagmamay-ari lang ng ipinagbabawal na gamot. Vincia Oya. Kayat may huyensin kong sandigon. Ano naman? Ngayon, 60% ng shares ng Wen ay akin. Ako ang presidente ng Wen. Walang makakapagbago nito. Paano kung ako? Lolo, Akala ka o zino. Ikaw pala ang matandang ito. Wala ka ng saysay sa kumpanya. Ngayon. Dapat kang magpasalamat na hinahayaan kitang mabuhay. Kung hindi. Kung hindi ano? Balak mo rin ba akong patayin tulad ng ginawa mo sa anak at manugang ko? Gusto mo rin bang patahimikin ang matandang ito? anong sinasabi mo?
Ang babaeng ito ang pumatay sa mga magulang ko. E ano naman kung oo? May ebidensya ba kayo? Meron, ito ang ebidensya na ikaw ang nagpalit ng gamot. At kung saan galing ang lason. Hindi, imposible. Wala akong kinalaman dito. Sabihin mo yan sa pulis. Vencia Oya. Mag-ingat. Doktor, Bitawan mo ako. Yanshen, bakit ka ganyan katanga? Bakit mo ako tinanggihan? Ito ang utang ko sa iyo at sa anak natin. Si Aoya. Kung ako ay makakaligtas pa, payag ka bang pakasalan ako? Payag. Yanshen. Tawagin ang doktor. Halika, kain pa, kain pa. aray. Kailan kaya itong lalagita ay papayag na umuwi? Para mana ang one group. Mula na magkaroon ng problema si Boss Wu. Ayaw niyang iwan ang kulungan ng baboy na ito. Mahal, hindi ko talaga kaya ang trabaho ng pagkapon sa baboy. Noon, huwag kang maasang mo ko. Aray. Pasensya na, Shiksong. Para sa asawa ko. Pero